Hello mga kabokals. Ayan, so ito po yung ating Rhode Island Roosters. Yung ating mga breeders na Rhode Island. Ang dalawa po yan. Magkapatid po sila. Ayan po yung isa. Ayan mga kabokals. Ito subok na to mga kabokals na yung anak nila dun sa mga Deca Brown ay brown egger din ang kinalabasan. Kasi meron po silang dalawang anak doon na hens na nakasama na po doon sa ating mga layers. Ang kanilang iniitlog po ay mga brown eggs na rin po. So yun nga lang po, hindi po natin matatawag na pure Deca Brown yung crossbreed na manggagaling sa kanila kasi nga Rhode Island po itong ating mga rooster. Ayan, pero ito po ay binibenta na natin mga kabokals. Yan, bali ang gagawin po natin itong pagbebenta ay by pair. So magpo-pull out po tayo ng dalawang Deca Brown hens doon sa ating mga currently breeders. Ipaparis po natin sa kanila. Ayan po. Ito, Rhode Island Rooster. Ayan. So nagbawas lang po tayo ng ating mga breeders to give way sa funding ng ating project na aquaponic system para maituloy-tuloy po natin yung ating proyekto. Ngayon, hindi naman po mapipila yung ating operation kasi may mga ginagamit na po tayong mga breeders and meron pong anak yung ating white leghorn Rhode Island na isang rooster na ginagamit din po nating pampair dun sa ating mga Deca Brown. Pero yung mga balik ina, yun po yung main source po ng pamalit natin na kukunin. So ito titignan natin. Pero ito muna, flexo po. Yan, malalakas po kumain. Malalakas po kumain pareho. Paparisan po natin ng Deca Brown. Yan, titignan po natin ito sa breeding area. Ito po yung ating breeding area mga kabokals. Ayun, nagbi-breed. Yan. So dito po tayo kukuha ng dalawang hens na isasama, ipapares natin doon sa dalawang Rhode Island natin. Ito mga kabokals, ginagamit na natin ito. Itong rooster na ito. Pinagpahinga ko lang. Pero yun po, dito po siya nakalagay. Dito po siya nakalagay and marami na pong itlog doon na galing sa kanya na nakasalang sa incubator. Meron na rin po tayo ng mga napapisa na sisiw na anak niya. Ito po ay crossbreed Rhode Island at white leghorn. Yan pong rooster na yan mga kabokals. So isa po yun sa ginagamit natin dito sa ating mga Deca Brown. And then ito naman po ay mga balik ina. Hindi naman totally ina nila talaga ito mga kasama nila, kaya lang yung batch po na yan kasi kumbaga anak na po ito ng ilan dyan sa mga, hindi ko na malaman kung sino dyan ang nanay nila, pero ang tatay po nila yung pong dalawang Rhode Island Rooster na ibinebenta natin, yung pong tatay nila yan. Apat po yan, ano po sa isa yung scratch, nasa scratch pin po yung isang rooster natin na Deca Brown. Bali ito po ay mga Deca Brown Rhode Island po, cross. Pero ibinabalik nga po natin sa kanila sa mga Deca Brown natin para mas mapataas po natin yung lahi ng Deca Brown. Ngayon, kaya po binebenta ko yung dalawang rooster kasi wala naman na po tayong paggagamitan doon. Yung magiging mga anak po kasi nito, hindi na natin po pwedeng i-mate sa kanila kasi mga anak po nila yung itong mga rooster na to, mag-i-inbreed po. So wala na po talaga yung paggagamitan, not unless magbi-breed po tayo ng ibang linyada. Let's say magpaparami tayo ng Rhode Island. Kaya lang kasi ano na po, gusto ko nga po mag-concentrate lang po sa mga paitlugin para hindi po magulo. Kaya ibinebenta ko na po yung ating mga rooster na yon kasi hindi na rin natin sila magagamit dito sa mga anak nito mga breeders natin ngayon. So yun nga po, kukuha tayo ng dalawang hens dito, ipapares natin doon mga kabokals. And then ito po, pararamihin natin yung mga ganito nating rooster. Hindi naman po marami, siguro mga kukuha lang tayo ng mga pambreeding natin.
Kaya ito po, pinurga ko na po yung ating white leghorn. Ayan, ayan po yung ating white leghorn. Yan po yung ating pure white leghorn na rooster. Yan po yung mga sisiw natin na inalagaan dati. And then ito po yung Rhode Island Red natin. Yan. Ibibreed natin ngayon dito sa ating white leghorn para makapalabas po tayo ng cross white leghorn Rhode Island Red. Na siya naman pong pwede nating ipares dito sa mga magiging anak po nitong ating mga balik ina. Sa mga magiging anak po nila. So para maging continuous po yung ating pagpapalahi ng mga paitlogin na brown egger. Yun po ang magiging kasunod po yung mga anak nun. Ang siya po ibabangga natin sa mga anak nito para po magtuloy-tuloy. So yung dalawa pong rooster natin na Rhode Island ay talagang wala na pong paggagamitan. Ayan, kasi ito po. Yan pong kalalabasan ng crossbreed na white leghorn Rhode Island. And yung mga inahin po, yung mga hens naman po ay ano rin, po pwede rin pong gawing layers kasi napakaganda rin po ng performance nila sa itlogan. Kung nakasubaybay po kayo sa akin, pinapakita ko po palagi yung kanilang itlog. Dirty white po yung itlog nila, dirty white. And araw-araw po nangingitlog yung mga kapatid niya na babae. So maganda rin po yung cross na na Rhode Island white leghorn. And then yung mga anak po niya, dito ay makikita po natin kung brown egger din sila lalabas. Kasi yun na, meron na po tayong anak niya galing dito sa mga deca brown niya So yun po yung magko-conclude nung ating breeding kung po pwede po natin ituloy-tuloy. Kaya lang for now, kasi nga wala na pong paggagamitan talaga ng dalawang Rhode Island natin. Yan, ibebenta po natin. So, PM lang po kayo mga kabokals sa Kabokals Farmer Facebook page kung interesado po kayo dito sa ating mga binibentang breeders. Kasi, yun nga po, kailangan po natin magkaroon ng additional funds para sa ating aquaponics project. Yun nga, bibili pa tayo ng motor, ng submersible pump, and bibili pa po tayo ng mga fingerlings po ng tilapia na ilalagay natin doon para po makumpleto po yung ating aquaponics system, para tumakbo na po, para makita natin kung talaga bang gagana yung ating sistema. Kaya yun nga, so sacrifice yung dalawang rooster at saka yung dalawang hens na manggagaling dito to give way dun sa ating aquaponics project. Ganun naman po talaga. Minsan kailangan natin mag-sacrifice para po magtuloy-tuloy po yung mas malaking proyekto na ginagawa natin. So yun, mga kabukas, PM lang po kayo ha. Medyo masama po ang katawan ni Kalbo ngayon at malamig. Ewan ko ba bakit napakalamig ngayon, Marso. Pero napakalamig, so medyo masama ang aking pakiramdam. Kaya ito lang po sorry, ito lang po muna ang aking may babahagi sa inyo for today mga kabokals. So PM lang po dun sa mga interesado. Mga kabokals, ang gaganda nun ng ating mga balik ina na deca brown, no? And ito mga kabokals, may mga bago tayong mga pisa ngayon. Ayan, no? Mga bago po, ayan, nakita nyo ba? Can you see it? Sana wag ako ma-hit. Yan. Mga bagong papisa natin, and then may mga nakasalang pa tayo dito. Ayan. And then ito nakandling ko na ito, kaya konti na lang. Yan, nakandling na po yan, kaya konti na lang. Yan, lahat po yan ay may laman na. Yung iba na nailuto ko na yung mga hindi fertile. Ayan po, so so far so good po yung ating mga breeding. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibreed. Ayan, and then ito nga po. Ayan, bukas ilalabas ko na ito kasi ayun, sila ang papalit dito sa karton. Ito actually yung natin, yung dati nating DIY incubator. Ginawa ko na lang siyang brooder. Sobrang lamig kasi ngayon mga kabukals, napakalamig, kaya dito ko sila nilalagay sa loob para ayan, talagang mainit. Pero ito bukas pwede ko na ilabas, tapos iilawan na lang natin sa sakluban. Doon na sila sa talagang cage.
doon na natin sila palalakihin. Ayan. Ayan mga kaboss. Ngayon pala nagsisimula magpisa yan. Yung ating mga second batch po yan, second batch.